Kabanata 831. Lumalim ang ngiti sa mga mata ni Benjamin. Inilagay ang kanyang mga labi sa tabi ng tainga ni Erisa, mahina niyang tanong sa isang nagpapahiwatig na tono, paano kita naakit? Naramdaman ni Erisa na namamanhid ang kanyang tenga. Nakakamatay ang boses niya. Bahagyang lumayo, sumagot siya ng mahina, hindi mo ba talaga alam ang sagot dyan, Mr. Graham? Nagdilim ang tingin ni Benjamin. Sa paningin ng kanyang namamaos na ekspresyon, ang kurba ng kanyang mga labi ay lalong naging kakaiba. Haha, alam na namin ngayon kung bakit kayo nagpakasal. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Jasper. Nakatitig siya sa kanila, na nag-eavesdrop sa hindi tiyak na oras. Ang iba pang 5 bata ay nagsusuot din ng maliwanag na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Binalot ng kahihiyan si Erisa, at sinaman niya ng tingin ang lalaking nasa tabi niya. Sinadya naman niya diba, dahilan para makalimutan kong nasa tabi namin ang mga bata. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Nanatili siyang kalmado gaya ng dati. Paano mo naakit si Mommy, Daddy? Mataimtim na tinitigan ni Gavin ang lalaki habang humihingi ng sagot. Nagtataka lang ako kung bakit bigla kang pinakasalan ni Mommy, Mr. Graham. Niloko mo pala siya. Kunot ang noo ni Zachary na tinukso si Benjamin. Napaawang ang mga labi ni Benjamin na hindi mahahalata. Nililigawan namin ang isa't isa. Hehe, bakit hindi mo sinabi na mahal niyo ang isa't isa? Nagbiro rin si Oliver. Tama ka, mahal namin ang isa't isa. Mataimtim na inulit ni Benjamin ang mga salita ng kanyang anak. Lahat ng 6 na bata ay nakanganga sa kanya na hindi makapaniwala. Paano niya nasabi ng mahinahon ang ganoong pananalita? Siguradong nahulog na talaga siya kay Mommy. Nasa buong buwan sila. Nagulat si Erisa, nakipagtitigan sa lalaki. Mommy, sabi ni Mr. Graham na mahal niyo ang isa't isa. Ipinikit ni Jessie ang kanyang mga mata kay Erisa, nagniningning mula tenga hanggang tenga. Si Erisa naman ay ngumiti sa kanya. Hindi ba't dapat ay Daddy, na ang tawag ninyong lahat sa akin simula ngayon? Ang mga mata ni Benjamin ay nakatuon sa 6 na bata, may sinulid ang boses niya na may pahiwatig ng negosasyon. Nagkatinginan sina Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at iba pa. Hindi siya tinatawag ni Tim bilang Daddy dahil hindi pa siya sanay, ngunit sinusubok siya ni Zachary at ng iba pa. Bagaman napangasawa mo si Mommy at tatay na namin, ang kasunod na performance mo ang magpapasya kung papasa ka. Matalas na tinitigan ni Zachary ang lalaki, hindi man lang madaling lokohin. Tinitigan ni Benjamin ang kanyang mayabang na anak na may sama ng loob. Kailangan kong makipag-chat sa kanila. Kung hindi, kung salsalan nila si Erisa balang araw, baka magalit na naman silang lahat sa akin. Nang makita ang kanyang malungkot na tingin, napangiti si Erisa. Tara na at mag-almusal na tayo, sweethearts. Hinimok niya ang mga bata na pumasok sa bahay, dahil kinailangan niyang isugod sa ospital mamaya pagkatapos ihatid sila sa paaralan. Okay, sagot ng mga bata, ibigay mo sila sa akin, udyok ni Benjamin. Mabilis na ibinalik ni Gavin at Zachary ang mga sertipiko ng kasal sa kanilang ama. Inilagay ito ni Benjamin sa kanyang bulsa, na labis na pinahahalagahan ang mga ito. Napatingin si Erisa sa kanya. Tara na at mag-almusal na tayo. Tumango si Benjamin. Dalhin mo muna sila sa dining. Sasamahan ko kayong lahat saglit. Pagkatapos, tumungo siya sa pag-aaral. Saglit siyang pinagmasdan ni Erisa bago inakay ang mga bata sa dining room. Binabati kita sa iyong kasal, Mrs. Graham. Nakangiting malawak, inalok ni Edwin ang kanyang pagbati kay Erisa. Nakangiting tumango si Erisa. Salamat, bilasan mo at mag-almusal, Mrs. Graham. Kung hindi na ganoon kasarap kapag malamig na mamaya, udyok ni Edwin. Lumapit siya, binuhat ang mga bata at inilagay sa mga upuan. Ganoon din ang ginawa ni Erisa bago siya umupo sa kanyang sarili. Nang makita niyang wala pa si Benjamin, napukaw ang kanyang pag-uusisa. Bakit siya pumunta sa pag-aaral? Don't tell me it was to store the marriage certificates. Talagang tinamaan siya ng pako sa ulo. Katotohanan, pumunta si Benjamin sa pag-aaral upang mag-imbak ng mga sertipiko ng kasal. Bilang karagdagan, itinago niya ang mga ito sa pinakatagong lugar sa safe. Pagkatapos lamang niyang ikulong ang mga ito ay umalis siya sa pag-aaral. Kabanata 832. Binabati kita sa iyong kasal, Mr. Graham. Muling naghandog ng pagbati si Edwin nang makita niyang papalapit si Benjamin. Salamat. Sa sobrang lakas ng loob, tumango si Benjamin at bamulong ng pagkilala. Napangiti ng husto si Edwin.
Mag-almusal ka, Mr. Graham. Hinayla ang isang upuan, umupo si Benjamin. Naramdaman niyang nakatitig sa kanya si Erisa, kaya itinaas niya ang mga mata at ibinaling ang tingin sa direksyon nito. Bakit hindi ka kumakain? I was waiting for you. Nakangiting pag-amin ni Erisa. Lamambat ang tingin ni Benjamin. Bilasan mo at kumain. Sa pamamagitan ng taas at understanding, masayang binati sila ng 6 na bata nang makitang nagsimula na silang kumain. Binabati kita sa iyong kasal. Namilog ang mga mata ni Benjamin, at masuyong tinitigan sila. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga lobby. Salamat guys, tuwang-tuwa rin si Erisa. Salamat, sweethearts. Kumain ka na, bilis. Niyakap niya silang lahat. Noon lang nagsimulang kumain ng almusal ang 6 na bata. Kumain pa. Kumuha si Benjamin ng pagkain para kay Erisa bago ito ginawa para sa lahat ng bata. Oo naman. Tumango si Erisa at sinimulan ng kumain ng agahan ng seryoso. Nang makita silang masayang kumakain, maganda rin ang mood ni Benjamin. Kumain siya ng higit sa karaniwan. Pagkatapos mag-almusal, pinapasok ng 2 ang mga bata sa paaralan. Susunduan mo ba kami at ihahatid sa aming apo sa tuhod pagkatapos ng klase, Mommy? Tanong ni Gavin sabay hawak sa kamay ni Erisa. Oo, napangiti si Erisa sa kanyang ulo. Miss York, pupunta ka ba kaagad sa trabaho o bibisita sa lola? Mahinang tanong ni Tim. Hindi pa niya nakakausap si Mary sa telepono pagkagising sa umaga, kaya nami-miss niya ito noon. Bibisitahin ko ang iyong apo sa tuhod. Hinaplos ni Erisa ang maliit niyang mukha. Nanunuyo, bibisitahin ko siya saglit, kaya huwag kang mag-alala, sweetheart. Mag-aral kang mabuti kasama ng iyong mga kapatid. Sinilip siya ni Tim. Kung ganoon, maaari mo ba akong tawagan pagkatapos bisitahin siya? Oo naman. Niyakap siya, hinalikan siya ni Erisa bago nag-ayos ng damit. Kasunod nito, inayos niya ang damit ng 5 pang bata. Pumasok ka, susunduan kita pagkatapos ng klase sa hapon. Sige, Mommy, masayang sagot ni Oliver. Bye, Mommy. Kumaway si Zachary. Sina Gavin, Tim, Oliver, Jasper, at Jessie ay nagpaalam din sa kanya at kay Benjamin. Bye, sweethearts. Pinagmasdan ni Erisa ang mga bata na may ngiti sa mga mata. Bahagyang umangat ang manipis niyang lobby, itinaas ni Benjamin ang kanyang kamay at kumaway sa kanila. Nang makapasok na ang lahat ng bata sa paaralan, hinawakan niya ang kamay niya. Punta tayo sa ospital. Oo, tumango si Erisa na sinundan siya. Sa tiyak na sandali, isang babae ang biglang sumugod at hamarang sa kanilang dinadaanan. Kayo ang mga magulang ng 6 na bata. Pinag-aralan siya ni Erisa, nagulat sa kanyang galit na galit. Oo, may problema ba? Napaluhod, ang babae ay nagpatira pa sa harap nila. Maawa ka sa anak ko. Pinayuhan na namin siya, at hinding-hindi na siya magsasabi ng ganyan. Walang paaralan ang naglalakas loob na kunin siya ngayon, pasensya na po. Nagsisi na talaga kami, hindi na rin mabubuhay ang negosyo ng pamilya namin. Patawarin mo kami. Natigilan si Erisa, wala akong ginawa. Baka si Benjamin. Ibinaling niya ang tingin sa lalaki. Nanatiling walang pakialam si Benjamin, malamig ang tingin. Sinenyasan niya ang bodyguard niya ng napakalapit. Agad namang humakbang ang bodyguard at hinaranggan ng babae sa paningin. Sabay alis, huwag mong istorbohin si Mr. Graham. Mr. Graham. Napabuntong hininga ang babae. Sinulyapan niya si Benjamin, nanginginig lamang sa takot nang makita ang masamang tingin nito. Noon lang niya nalaman ang pagkakakilanlan ng ama ng 6 na bata, si Benjamin Graham ng Delmore, kung hindi man ay kilala bilang Mr. Graham. Walang nang ahas na saktan siya, dahil ang sinumang gumawa nito ay nililigawan lamang ng kamatayan. Diyos ko, bakit naging bulag ang anak ko? Ang masama pa, dumating pa kami sa paaralan pagkatapos ng katotohanan at tinuruan ng leksyon ng mga batang iyon. Sa isiping iyon, pinagpawisan ang babae. Paumanhin, Mr. Graham, kasalanan namin ang lahat, maawa ka sa amin. Ang kinabukasan ng anak natin ang pinakamahalaga. Kabanata 833. Nanatili ang babae sa lupa at patuloy na nagmamakaawa para sa awa ni Benjamin. Hanggat handa si Benjamin na palayain sila, mananatili siyang nakaluhod sa buong araw. Nagsimulang magtipon-tipon ang mga magulang ng iba pang mga bata. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Benjamin nang mapansin niyang may kumukuha ng video sa eksena. Anong kinalaman sa akin ang kinabukasan ng anak mo? Malamig na tanong niya, dahil alam ni Erisa na ang babae ay ina ng isa sa mga batang iyon,
wala siyang anumang simpatiya sa kanya. I could have let it slide if it was just your kid making fun of my son. Gayunpaman, hindi mapapatawad na kayong mga matatanda ay pumunta sa paaralan at pinagalitan ang aking anak nang hindi man lang nakukuha ang mga katotohanan ng tama. Dapat ay inaasahan mong magdusa ng mga kahihinatnan para doon. Paano ka maglakas loob na humingi ng awa pagkatapos mabigang magpakita ng mabuting halimbawa para sa iyong anak? Bukod pa rito, karaniwan sa mga bata ang mag-away sa kanilang sarili. Sa tingin mo ay mahalaga ang iyong anak, ngunit ang aking anak ay mahalaga din. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hiyain ang anak ko? Napatitig si Erisa sa babae at napasigaw sa galit na maririnig ng lahat sa paligid. Si Benjamin ay lubos na nasisiyahan sa babae sa pagtatanggol sa kanilang anak. Sorry talaga. Nawalan tayo ng malay at kumilos ng hindi naaangkop. Hindi ko dapat pinagalitan ang anak mo. Hindi ko hinihiling sa iyo na payagan ang aming anak na bumalik sa pag-aaral dito, ngunit wala sa mga paaralan sa Delmore ang handang tanggapin siya ngayon. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, masisira ang buhay ng anak ko. Mangyaring hayaan ang aking anak na magpatuloy sa pag-aaral sa Delmore. Patuloy na pagmamakaawa ng babae. Kahit na medyo naaawa si Erisa sa babae, hindi niya nakalimutan ang pakikitungo niya kay Tim. Wala akong magagawa sa mga paaralan na ayaw kunin ang iyong anak. Ikaw mismo ang dapat mag-isip ng solusyon. Hindi bagay sa atin. Lalong tumindi ang galit ng babae matapos na hindi nagpakita ng senyales ng pagpapaubaya sina Erisa at Benjamin. Hindi napigilan ang kanyang galit, sumagot siya, kung hindi mo inutusan ang mga paaralan na huwag tanggapin ang aking anak, gagawin ba nila iyon? Ang ibang mga magulang na nagkukumpulan sa paligid ay nag-uusap. Siya ang nangbuli sa anak nila, at bumabalik lang ang karma para kagatin siya. Paano siya nagkaroon ng pisngi para sisihin sila? Parang hindi talaga siya nagsisi. Ang insidenteng iyon ay nasa lahat ng dako sa balita. Sigurado akong nakita ng lahat ng paaralan ang nangyari. Malamang na hindi tatanggapin ng anumang paaralan ng isang batang pinalaki ng isang magulang na katulad niya. Kung gusto mo talaga ang pinakamahusay para sa iyong anak, dapat mong pag-isipan ng maayos ang iyong sarili. Naging ganito lang ang anak mo dahil may nanay siyang katulad mo. Eksakto. Nabubuhay tayo sa isang moderno at sibilisadong lipunan. Inaasahan ba niyang lahat ay tretuhin ang kanyang anak na parang prinsipe? Hindi katanggap-tanggap ang ganyang kalokohan. Kung walang paaralan sa Delmore ang handang tanggapin ng iyong anak, maaari mo siyang dalhin sa ibang lugar. Sigurado akong ilang paaralan sa ilang bahagi ng mundo ang magiging masaya na kunin siya. Pakiramdam ng babae ay sisabog na siya sa galit nang marinig niya ang mga komentong iyon mula sa iba pang mga magulang, ngunit wala siya sa posisyon na sumagot. Lumingon siya kina Benjamin at Erisa at nagmakaawa, pakiusap paalisan mo na kami. Nakikiusap ako sa iyo. Matapos masaksihan ang tunay na kulay ng babae, wala man lang gana si Erisa na tulungan siya. Obviously, alam niyang gawa ni Benjamin ang lahat, ngunit sigurado rin siya na hindi maaaring lumapit ang lalaki sa bawat paaralan sa lungsod. Walang silbi ang pagmamakaawa sa amin. Sa halip ay nakikiusap ka sa mga punong guro ng mga paaralang iyon. Hindi ito isang bagay na maaari nating kontrolin. Ikaw, bakit ba ang hilig mong sirain ang kinabukasan ng anak ko? Papatayin kita dahil dyan. Tumayo ang babae at sinugod si Erisa. Gayunpaman, bago pa siya makalapit sa kanya, pinigilan siya ng mga bodyguard. Tumawag ka ng pulis, utos ni Benjamin sa malamig na boses. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Sabay tumawag ng pulis ang bodyguard. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at dinala ang babae matapos magtala ng ilang mga pahayag. Marami sa mga nakapaligid na tao ang nagbulang-bulungan at bamantong hininga, ngunit walang nakiramay sa babae. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Erisa pagkatapos bumalik sa sasakyan. Medyo frustrated siya dahil nasira ang mood niya kaninang madaling araw. Kinurot ni Benjamin ang pisngi ng babae ng buong pagmamahal at tinanong, ano ang nasa isip mo? Napabuntong hininga si Erisa at sumagot, nag-overboard ba tayo? Lumitaw ang isang kulubot sa pagitan ng mga kilay ng lalaki nang sumagot ito sa malalim na boses, aanihin lang niya ang kanyang itinanam. Hindi tayo maaaring magpakita ng awa sa isang tulad niya. Napatingin sa kanya si Erisa at naramdaman niyang kahit may sense ang sinabi niya, hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng sama ng loob. Tutal, nanay din siya. Sinabi mo ba sa lahat ng paaralang iyon na huwag tanggapin ang kanyang anak? Kabanata 834. Ilan lang sa kanila, sagot ni Benjamin, nakatingin sa babae.
Ipinasa ni Ethan ang mga utos ni Benjamin sa ilang paaralan sa Delmore, ngunit hindi lahat. Gayunpaman, tiyak na wala sa mas magagandang paaralan sa lungsod ang tatanggap sa bata. Tumango si Erisa nang marinig ang sagot ng lalaki. Kung ganoon nga ang kaso, wala silang pakialam kung gusto o hindi ng ibang mga paaralan na tanggapin ang anak ng babaeng iyon. Hindi na niya kailangang makonsensya. Arestuhin ba ang babaeng iyon? Tanong niya. Walang sagot, itinoon ni Benjamin ang tingin kay Erisa bago ibinaling ang ulo ng babae para harapin siya. Sa sumunod na sandali, idiniin niya ang lobby niya sa lobby niya. Halos maramdaman ni Erisa ang pag-ikot ng kanyang ulo mula sa mapusok na halik ng lalaki at tumigil sa pagkabalisa sa ibang mga bagay. Pagdating nila sa ospital, muling hinalikan ni Benjamin ang sulok ng lobby ni Erisa. Sa pagtingin sa babaeng namumula, nagdilim ang kanyang tingin nang maramdaman niya ang pag-angat ng mga alon ng pagnanasa sa loob niya. Hindi siya titigil kung wala silang asikasuhin. Kaya mo bang lumabas ng kotse? Mapanuksong tanong ni Benjamin sabay kurot sa pisngi ng babae. Nang buong pagmamahal, hinihingal si Erisa at namumula ang mukha. Siyempre naman, sagot niya matapos ibinalik ang tingin sa lalaki. Inilapat ni Benjamin ang daliri sa ilong niya at lumabas ng sasakyan. Halika, tumikim si Erisa bago lumabas ng sasakyan. Nakatayo sa tabi ng pinto ng kotse, ipinatong ni Benjamin ang kanyang kamay sa headliner upang pigilan ang babae na mauntog ang kanyang ulo dito. Pagkatapos, sabay na nagtungo sa ospital ang mag-asawa. Nagtataka ako kung ano ang pakiramdam ni Lola ngayon. Nakausap lamang ni Erisa si Mary sa telepono noong nakaraang araw ngunit hindi siya binisita sa ospital. Magaling siya. Kung may problema, tatawagan sana ako ni Sean, sagot ni Benjamin, na nagpapatibay sa babae. Tumango si Erisa. Nang makarating silang dalawa sa ward, may 1 oras pa bago ang operasyon ni Mary. Katatapos lang ng almusal ni Mary sa tulong ng isang nurse. Nang makita ng matandang babae ang mag-asawa ay binati niya ito ng may ngiti sa lobby. Bakit kayo nandito? Hindi ba kailangan mong magtrabaho? Lola, alam mong inooperahan ka ngayon, paano tayo makakapagtrabaho ng mapayapa? Dahil siya ang boss, hindi mahalaga kung anong oras kami pumunta sa opisina. Huwag kang mag-alala sa amin. Umupo si Erisa sa tabi ng kama ni Mary at hinawakan ang kamay ng matandang babae habang ipinapahayag ang pag-aalala sa kanya. Minor surgery lang naman. Hindi mo kailangang sumama. Nakaramdam ng labis na pananabik, sumagot si Mary. Alam ba ni Tim at ng iba pang mga bata ang tungkol sa aking operasyon? Nope, hindi namin sinabi sa kanila. Dapat nagpahinga ka ngayon. Sasamahan ka namin dito, sabi ni Erisa habang nakasukbit ang kumot sa ilalim ng braso ni Mary. Matapos batiin si Mary, umalis si Benjamin sa ward para hanapin si Sean para tanungin siya tungkol sa kalagayan ni Mary. Lola, may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Masiglang nakangiti si Erisa na madaling masabi na may magandang nangyari sa kanya. Ano ang magandang balita? Masasabi kong napakaganda ng mood mo ngayon. Bilasan mo, sabihin mo sa akin. Nakangiti si Mary hanggang tainga habang hinihimok niya si Erisa na ibahagi ang balita. Lolo, ikinasal kami ni Benjamin. Mahinang sabi ni Erisa. Ano? Natigilan sandali si Mary nang marinig iyon. Gumawa kami ng desisyon kagabi at inirehistro ang aming kasal ngayong umaga. Masayang sabi ni Erisa kay Mary. Talaga, medyo nabigla si Mary sa narinig. Pero alas 7 pa lang ng umaga. Paano mo nagawang irehistro ang iyong kasal? Alas 8 lang magbubukas ang City Hall, tama ba? Nako, may pumunta sa bahay namin. Kinaumagahan para i-officiate ang kasal namin. Kuhanan lang kami ng picture at mag-fill in ng form. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 20 minuto. Masaya ang ekspresyon ni Erisa habang nagsasalita. Nakaramdam ng ginhawa si Mary matapos mapansin ang pagmumukha ng babae. Hindi niya akalain na ganoon kabilas ang kasal ng 2 binata. Alam ba ng mga bata na kasal na kayong 2? Tumango si Erisa habang sumagot, oo, sila nga. Si Tim ay malamang na natuwa. Nakangiting sabi ni Mary, oo, ang mga bata ay talagang nasa sabik na malaman ang tungkol dito. Medyo nabigla sila nang sabihin namin sa kanila, masayang sagot ni Erisa. Tumingin si Mary sa nakababatang babae at nakangiting sinabi, nagulat din ako. Hindi ko ine-expect na magpakasal kayong 2 ng ganoon kaga. Medyo awkward, sagot ni Erisa. It was a sudden decision. Hindi ko akalain na seryoso si Benjamin sa pagpapakasal sa akin.
Tinapik ni Mary ang likod ng kamay ni Erisa at malumanay na sinabi, hindi mo ba talaga alam ang nararamdaman ni Benjamin sa iyo? Isang pamumula ng kahihiyan ang kumalat sa pisngi ni Erisa nang masalubong niya ang nakangiting tingin ni Mary. Kabanata 835. Oo, nararamdaman ko. Tumango si Erisa at bumungad kay Mary. Kung tutusin, hindi siya madaling manligaw. Akala ko nakikipaglaro lang siya para mapasaya ako. Napangiti si Mary. Hindi naman sweet talker si Benjamin. Sa halip, ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Tumawa si Erisa at nagbiro, parang kilalang kilala mo siya, Lola. Napangiti si Mary mula tenga hanggang tainga at sumagot, well, ito lang ang naramdaman ko. Kung gugulin mo ang iyong buhay kasama siya, mahalaga ang iyong nararamdaman para sa kanya. Kapag ang dalawang tao ay magkasama, ang mga salungatan ay tiyak na mangyayari. Hanggat hindi ito isang hindi mapapatawad na pagkakamali, ni isa sa inyo ay hindi dapat magkaroon ng sama ng loob sa isa't isa. Sa halip, makipagtalo ka lang at hayaan mo na. Tumango si Erisa, tatandaan ko ang payo ni Lolo. Sakto namang pumasok sina Benjamin at Sean. Dumating si Sean para tingnan ang vitals ni Mary. Stable na ang lahat, ni Dim. Mary, huwag matakot sa operasyon, okay. Nandito kaming lahat sa iyo, pag-aaliw niya kay Mary. Okay, salamat Dr. Bailey. Pasasalamat na sabi ni Mary. Bahala ka, basta malusog ka, magiging masaya kami. Pagkatapos ay naghanda si Sean ng IV drip para kay Mary. Sina Benjamin at Erisa ay nasa tabi ni Mary, na nakasama sa kanya. Benjamin, Isa told me you guys married. Binabati kita. Binati ni Mary si Benjamin. Habang may suot na malumanay na ekspresyon, tumango si Benjamin at sumagot, salamat, Lola. Mula ngayon, kailangan ninyong mamuhay ng masaya ng magkasama, okay? Udyok ni Mary, gagawin natin. Tumango si Benjamin. Natigilan si Sean nang marinig niyang binabati ni Mary si Benjamin. Ang kanyang nagtatakang tingin ay nahulog sa mag-asawa nang magtanong siya, nagpakasal kayo? Tumingin sa kanya si Erisa at ngumiti. Oo, si Benjamin naman ay sumulyap lang kay Sean nang walang imet. Sa sobrang gulat ni Sean ay nalaglag ang panga niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nag-blurt siya, kailan? Ngayon, oo, tumawa si Erisa, hay nako, mabilis yan, nandito lang kami sa bahay niyo kagabi ha. Bakit wala kaming narinig tungkol dito? Nakatingin si Sean kay Benjamin na nagtataka. Nakakalokang balita, si Benjamin ay nagpakasal kaagad. Bagamat nasa sabik si Benjamin, diretso siyang sumagot, bueno, alam mo na, di ba? Bigla na lang kaming nagpasya na magpakasal. Napangiti si Erisa, hindi dapat mag-overthink at mag-drag ng mga bagay-bagay pagdating sa kasal. Tumawa ng malakas si Sean. Binabati kita, Benjamin. Binabati kita. Ang mga bagay ay mabilis na nabuo sa pagitan ninyo. Iniisip namin kung gaano katagal kami maghihintay para makadalo sa hapunan ng kasal mo. Si Sean ay kumikinang ng husto habang nagsasalita. Naimpluwensyahan ba si Benjamin ni Aaron? Siya ay napakahusay. Bagamat naisagawa na ni Aaron ang kanyang hapunan sa kasal, sa tingin ko ay hindi pa siya nakarehistro para sa kanyang kasal. Wedding dinner, hindi kaagad. Seryosong sambit ni Benjamin. Iyan ay isang bagay na kailangan natin ng oras upang paghandaan. Nang marinig iyon, lumingon si Erisa sa kanya, nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Sinalubong siya ni Benjamin ng tingin. Well, kailangan natin ng oras para paghandaan iyon. Nakaramdam ng tuwa si Erisa nang maramdaman ang pangako nito sa kanya. Nakayukong sabi niya, oo, namin. Kinurot ni Benjamin ang pisngi niya ng masuyo. Kumuha kayo ng kwarto, guys. Pang-aasar ni Sean. Nagningning ang mga mata ni Erisa, at namula siya. Hindi tulad niya, si Benjamin ay hindi napahiya. Nilinggan niya si Sean at sinabing, humanda ka para sa operasyon. Nakangiting tugon ni Sean. Binabati kita, Mrs. Graham. Salamat. Nakangiting sagot ni Erisa. Hindi napigilan. Ni Mary ang mapangiti nang makita ang matamis nilang pakikipag-ugnayan. Samantala, sa tirahan ng Graham, tinawagan ni Edwin ang Old Manor para sabihin sa kanila ang tungkol sa mabuting balita. Tuwang-tuwa si William kaya agad siyang sumigaw, Old Mr. Graham, Mr. Graham married. Tuwang-tuwang tumakbo si Darius mula sa looban at tinitigan si William. Sabihin mo ulit yan, Old Mr. Graham just married. Napahagalpak ng tawa si Darius nang marinig iyon. Nakakamangha,
Sa wakas ay dumating na sa kanya ang lalaking iyon. Pandama, teka, kanino siya ikakasal? Maingat na tanong niya dahil natatakot siya na hindi ito ang gusto niyang resulta. Kabanata 836. Mabilis na tinanong ni William si Edwin, sino ang pinakasalan ni Mr. Graham? Narinig ni Edwin ang tanong na iyon ni Darius, at natawa siya. Nagpakasal siya kay Mrs. Graham. Nang marinig iyon, iniulat ni William, old Mr. Graham, Mr. Graham married Mrs. Graham. Nagliwanag ang mga mata ni Darius, at tuwang-tuwa siya. Haha, sa wakas ay natauhan na ang munting punk na iyon. Magaling, punta tayo sa Yaleview ngayon. Agad na ibinaba ni William ang telepono kaya hindi niya narinig ang sinabi ni Edwin sa telepono. Matandang Mr. Graham, dahan-dahan. Hindi na kailangang magmadali, tatawagan ako ni Isa na tatay. Kailangan kong maghanda ng pera na regalo para sa kanya. Hanapin mo ako ng sobre para sa pera na regalo, okay? Kailangan kong magpalit. Mabilis na bumalik si Darius sa kanyang silid upang magpalit ng isang set ng bagong damit. Matapos makuha ang sobre mula kay William, tuwang-tuwa siyang nagpasok ng isang bank card dito. Kunin mo sa akin ang pamana ng pamilya. Nanlaki ang mata ni William sa gulat. Matandang Mr. Graham, ibibigay mo na ba ito kay Mrs. Graham? Oo, bilisan mo. Hindi mo ba hihintayin na dumating ang mga bata at ibigay ito sa kanya sa seremonya? Tanong ni William. Saglit itong pinag-isipan ni Darius at sumang-ayon kay William. Okay, kunin mo sa akin ang jade. Magugustuhan ito ni Isa. Ngumiti si William at pumunta para kunin ang jade. Tara na. Dahil doon, dinala ni Darius si William at ang regalo kay Yaleview. Gayunpaman, pagdating nila doon, sinabi sa kanila na sina Benjamin at Erisa ay wala sa bahay. Siyempre, nag-lecture si Darius kay Edwin saglit. Natuwa naman ang huli. Nasa ospital sina Mr. Graham at Mrs. Graham dahil inooperahan ngayon si Miss Connor. Bakit hindi mo sinabi? Bulong ni Darius bago sumugod sa ospital kasama si William. Nang itutulak si Mary sa operating room, sumunod sa kanya sina Benjamin at Erisa. Lola, huwag kang matakot, okay. Hihintayin ka namin sa labas. Inalo ni Erisa si Mary. Okay, huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Nakangiting tugon ni Mary. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Nagpalit si Sean ng surgical gown at pumasok sa operating room kasama ang mga medical staff. Pagkatapos ay inakay ni Benjamin si Erisa sa isang upuan at hinimok, huminahon ka. Sinulyapan siya ni Erisa bago ibinalik ang tingin sa entrance ng operating room. Sakto namang nagring ang phone niya. Nang makitang si Tim ang tumatawag sa kanya, agad niyang sinagot ang telepono. Yes, sweetheart. Miss York, boses ni Tim. Hoy, sweetheart, nami-miss mo ba si Lola? Noon lang namalaya ni Erisa na nakalimutan niyang tawagan ang kanyang anak. Ma'am, mahinang ungol ni Tim. Ngumiti si Erisa at sinabing, sweetheart, tulog na ang apo mo. Kapag nagising siya mamaya, ipapatawag kita, okay. Mayroon bang telepatikong koneksyon sa pagitan ng batang ito at ng kanyang apo sa tuhod? Tinanong niya ako tungkol sa kanya kaninang umaga, at ngayon ay tumatawag siya sa akin para magtanong muli tungkol sa kanya. Oo naman, masunuri na sagot ni Tim at nanatiling konektado ang tawag. Napatingin si Erisa sa entrance ng operating room at nagsimulang makipag-chat sa anak. Sweetheart, hindi pa ba nagsisimula ang klase? Kanina ay inutusan ni Benjamin ang kanyang bodyguard na bumili ng milkshake para kay Erisa. Pagkatapos ay pinasok niya ang isang straw para sa kanya at ibinigay ang milkshake sa kanya. Kumain ka ng milkshake. Kinuha naman ni Erisa sa kanya. Break na tayo. Miss York, kasama mo ba si Mr. Graham sa ospital? Tanong ni Tim. Hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti nang marinig ang tili ng kanyang anak. Oo, may aasikasuhin kami kaya nasa ospital pa kami. Nasaan ang mga kapatid mo? Hindi narinig ni Erisa ang iba sa tawag sa telepono. Pumunta sila sa banyo, ngunit hindi ako, sagot ni Tim. Sweetheart, kamakailan ka lang pumasok sa school kaya hindi ka pa pamilyar sa paligid. Kung maaari, manatili sa iyong mga kapatid, okay. Payo ni Erisa. Nag-aalala siya na baka ibuli siya ng ibang mga bata. Kasama ko sila. Hinihintay ko si Jessie sa entrance ng restroom. Sumilip si Erisa kay Benjamin. Nang makitang abala siya sa paggawa sa kanyang tablet, sumagot siya, mabuti naman. Pagkatapos noon, lumabas sa banyo ang ibang mga bata at nakipag-chat sa kanya sa telepono. Nang oras na para bumalik sa klase ang mga bata,
nagpaalam sila sa isa't isa at in-end ang tawag. Kabanata 837. Nakangiti pa rin si Erisa pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Nilinggan siya ni Benjamin ng masuyo. Anong ngingiti-ngiti mo dyan? Sumulyap siya sa kanya at sumagot, si Tim ang nagkusa na tawagan ako. Nang makita kong gaano siya kasaya, mahinang tumawa si Benjamin. Babae tanga, sinaman siya ng tingin ni Erisa. Masaya akong tinawag ako ng anak ko. Anong masama doon? Nakangiting tumango si Benjamin at ibinalik ang atensyon sa kanyang tablet para magpatuloy sa pagtatrabaho. Pinalaki siya ni Erisa, wala naman siyang binanggit. Hindi niya yata narinig ang sinabi ni Tim sa akin kanina lang. Gusto mo bang magtrabaho sa ward? Tanong niya, hindi naman kailangan yon. Dito na lang ako magtatrabaho. Dahil doon, ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagtutok sa kanyang trabaho. Bilang tugon, ngumiti lang si Erisa at tumingin sa kanya. Malamig lang siya sa labas at mainit sa loob. Habang ninanamnam niya ang milkshake, ramdam niya ang sarap sa bibig at sa puso niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang straw sa tabi ng kanyang bibig at iminungkahi, tikim. Natigilan sandali si Benjamin at humigop. Sobrang sweet, makukuha mo ito, gusto ko kasi ang sweet. Kung tutusin, hindi ito ganoon ka-sweet. Ang boses ni Erisa ay parang nakatutuwang nang magsalita, ito ay musika sa pandinig ni Benjamin. Biglang nagdilim ang kanyang tingin, at tuluyang lumingon sa kanya bago siya hinalikan sa lobby. Huwag kang magsalita. Ang boses niya ay paus at nagpapahiwatig. Sa totoo lang, nawawala na siya ng kontrol sa sarili nang marinig ang malambing nitong boses. Naramdaman agad ni Erisa ang pag-init ng kanyang pisngi. Pagkatapos ay pinanood niya habang si Benjamin ay patuloy na gumagawa sa kanyang tablet na nakakross ang kanyang mga paa at ang kanyang likod ay nakasandal sa upuan. He looks so elegant and charming kapag nakatutok. Bago pa malaman ni Erisa, nabighani na siya sa nakikitang nasa harapan niya. Ang gwapo-gwapo niya, ang kanyang mga mata, ilong, at labi ay nakakaakit. Ang side view lang niya ay sapat na para matamba ang isang tao. Nang mga sandaling iyon, namula siya nang magsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Ahem, biglang may umubo, at agad siyang nabalik sa katinoan bago lumingon sa boses. Nang makita niya si Darius na nakangiti pabalik sa kanya, tumayo siya at sumigaw, "Older Mr. Graham." Hoy! Ngumiti si Darius, pinagmasdan siya at si Benjamin. Bago iyon, nang makita niya kung gaano kamsmeray si Erisa habang nakatitig kay Benjamin, sinabihan niya si William na manahimik para mabantayan siya ng mga ito mula sa malayo. Inangat ni Benjamin ang kanyang ulo upang sumulyap sa kanyang ama bago ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Si Erisa naman ay mabilis na naglakad papunta kay Darius at hinawakan ang braso nito. Ano ang nagdala sa iyo dito, old Mr. Graham? Napawi ang ngiti ni Darius, at nag-aalalang sinulyapan niya ang operating room. Pumunta ako para makita ang lola mo. Balita ko inooperahan siya. Gaano na siya katagal doon? Kanina pa, dinala ni Erisa si Darius sa isang upuan at sinabing, "Umupo ka, old Mr. Graham." Bilang tugon, tumingin sa kanya si Darius at ngumiti. Bakit ganyan pa rin ang tawag mo sa akin? Saglit na natigilan si Erisa bago tumawa ng awkward. Napatingin si Benjamin sa kanya at nagutos, tawagin mo siyang tatay. Sinaman niya ng tingin ng lalaki bago magiliw na sinabing, tatay. Matagal na rin mula nang makausap niya ang isang tao. Kaya naman medyo naging emosyonal siya. Magandang babae, napaawang ang lobby ni Darius. Ang sarap sa pakiramdam na tawagin kang ganyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagparehistro ka para sa iyong kasal? Tanong ni Darius, isang tuyong tawa ang ibinigay ni Erisa. Nagmamadali kami, kaya wala kaming oras para gawin iyon. Matapos, makuha ang aming sertipiko ng kasal, ipinadala namin ang mga bata sa paaralan bago pumunta sa ospital. Sinadya ni Darius na sumangot at pinagsabihan si Benjamin, nakalimutan na ni Isa, ikaw naman. Nakalimutan mo na rin ba? Well, ngayon alam mo na, tama. Iniwas ni Benjamin ang kanyang tingin kay Darius. Napatingin tuloy si Darius sa anak. Well, may pagkakaiba sa pagitan ng marinig ito mula sa iyo at marinig ito mula kay Edwin. Older Mr. Graham. Teka, hindi po. Tay, pasensya na po kung hindi namin nasabi sa inyo ang aming mga sarili, paghingi ng tawad ni Erisa. Kumunat ang noo ni Darius. Huwag kang magsalita para sa kanya. Natigilan si Erisa. Halika, Isa, kunin mo itong pera na regalo. Ngumiti si Darius at inilabas ang inihanda nitong pera na regalo para sa kanya.
Sinulyapan lang sila ni Benjamin bago bumalik sa trabaho. Salamat, tatay. Masayang tinanggap ito ni Erisa gamit ang dalawang kamay. Bagaman hindi niya alam kung magkano ang pera sa loob ng sobra, lubos pa rin siyang nagpapasalamat na makatanggap ng pera na regalo mula sa isang elder. Kabanata 838. Eto na naman ang regalo mo. Kunin mo. Kinuha ni Darius ang regalo mula kay William at ipinasa kay Erisa. Kinuha ito ni Erisa sa kanya at tinanong, ano ito? Buksan mo. Ngumiti si Darius sa kanya. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang bagong manugang. Medyo nahiya si Erisa, kaya sinabi niyang, bubuksan ko na lang sa bahay mamaya. Tama rin iyan. Itago mo muna. Kung tutuusin, hindi talaga nararapat na buksan ito sa isang ospital. Tumawa si Darius, binabati kita sa iyong kasal, Mr. at Mrs. Graham. Binati sila ni William. Salamat. Si Erisa ay nasa Cloud9. Okay, lamambat ang ekspresyon ni Benjamin nang makita kung gaano kasaya si Erisa. Samantala, nanatiling nakatitig lang si William sa kanilang dalawa, na perfect match, habang ang saya ay bumabaha sa kanyang puso. Nasaan ang marriage certificate? Tingnan ko. Boses ni Darius. Lumingon si Erisa kay Benjamin at sinabing, iningatan niya ito. Sinulyapan siya ni Darius at nakita siyang nagtatrabaho. Nasa ospital ka. Bakit abala ka pa rin sa trabaho? Dapat ay matyaga kang naghihintay sa paglabas ng iyong lola sa operating room. Hindi ito gagawin. Magmukha kang mabait kung may makakita nito. Nawala ang konsentrasyon ni Benjamin matapos ma-lecture ni Darius. Kaya naman, inilayo niya ang kanyang tableta at hinimok. Umuwi ka na, pwede ba? Hihintayin namin ni Isa si Lola. Napaawang ang lobby ni Erisa nang biglang narinig niyang tinawag siya ni Benjamin na Isa. Bakit niya ako tinawag ng ganon? Mabagsik ang mukha, sinabi ni Darius. Nandito na ako, di ba? Uuwi ako minsan midim. Si Mary ay wala na sa operasyon. Total wala naman akong ibang gagawin. Oo nga pala, dahil tapos na ang registration, kailan kayo magdaraos ng wedding dinner? Tumingin si Benjamin sa kanyang ama at tumugon, ipaubaya namin iyan sa iyo. Mahilig kang gumawa ng mga ganyan, tama. Napangiti si Darius, ngunit mabilis niyang pinigilan ang saya. Sinong nagsabi? I'm just looking forward na matulungan si Isa sa kanyang wedding preparations. Di ba yun ang sinabi ko? Nagtaas ng kilay si Benjamin at pinaupo si Erisa. Okay, magpaplano ako ng wedding reception. Ang kailangan na lang ninyong gawin ngayon ay maghintay sa pagdating ng araw na iyon. Dahil doon, lumingon si Darius kay William at nagturo, bilasan mo. Pumili ng petsa para sa kanilang kasal. Oo, matandang Mr. Graham. Nakangiting tugon ni William at mabilis na umatras sa isang tabi para isagawa ang utos. Ibinalik ni Darius ang tingin kay Erisa. Isa, I think we should present the betrothal gifts. Hahayaan mo ba, Nidim? Tinanggap ni Mary ang mga regalo sa ngalan ng iyong pamilya. Formality lang naman. Ano sa tingin mo? Oo naman. Nagustuhan ni Erisa ang ideya at walang pagtutol. Sige, gagawin natin yan. Tumango si Darius at nagsimulang magplano para sa kasal sa kanyang isip. Kung wala sila sa ospital, hiniling niya sa bagong kasal na bigyan siya ng listahan ng mga bisitang iimbitahan nila. Sa sandaling iyon, bumaling si Benjamin para matitigan si Erisa. Nang mapansin ang kanyang titig, si Erisa ay naguguluhan. Ano, ayaw mo bang tingnan ang nasa loob ng sobra? Bahagyang itinaas ni Benjamin ang kanyang baba, sinenyasan siyang tingnan ang sobra. Bilang tugon, sinaman siya ng tingin ni Erisa at nagbiro, ano? Gusto mo bang hatiin ko sa iyo ang regalo kong pera? Napakunot ng noo si Benjamin. Sa tingin mo ba mahalaga ako sa pera mo? Oo, alam kong mayaman ka, Graham. Bakit ka mag-aalaga? Tanging ang mga mahihirap na tulad ko ang mag-aalaga. Pang-aasar ni Erisa. Umawang ang lobby ni Benjamin. Kawawa. Ikaw, bakit hindi ko masabi na mahirap ka? Well, kumpara sa iyo, mahirap ako. Napaawang ang lobby ni Erisa. Humalaklak si Benjamin at mamulong sa kanyang tenga. Ngayong asawa ka na, sa tingin mo ba ay? Mahirap ka pa rin. Ang pera ko ay sa iyo na. Tama, mas mayaman ka pa sa akin ngayon. Sinaman siya ng tingin ni Erisa at sumagot, nasaan ang pera mo? Wala akong nakikita. Naglabas si Benjamin ng ilang bank card mula sa kanyang wallet at ibinigay sa kanya. Itago mo sila. Natigilan si Erisa. Talaga bang binigay niya sa akin lahat ng pera niya? Ang mga password ay kaarawan ni Gavin, sabi ni Benjamin. Napalunok si Erisa.
Bakit parang na-stress ako ngayong binigay na ni Benjamin sa akin ang lahat ng pera niya? Ikaw ba talaga? Tanong niya. Gastahin mo ito kahit anong gusto mo. Sagot ni Benjamin na may diretsyong mukha. Kabanata 839. Tiyak na alam ni Benjamin kung paano mahalin ang kanyang asawa. Tahimik na tumawa sina Darius at William nang makita nila ang interaksyon ni na Benjamin at Erisa. Kinikilig si Erisa. Tanggapin ko na lang ba sila? Oo. Nang makita ni Benjamin ang magagandang mata nito, halos hindi na niya mapigilan ang pagnanasang halikan siya. Gagawin niya sana kung wala si Darius. Ibinaba ni Erisa ang kanyang ulo upang tingnan ang mga bank card at namula. Sa puntong iyon, siya ay nasa ikapitong langit. Magiliw ang titig ni Benjamin habang ginulo ang buhok nito at hinihimok, "Keep them safe, okay? Huwag mo silang mawala, okay?" Mabilis na binuksan ni Erisa ang kanyang pitaka at itinago ang mga bank card sa isang lihim na compartment. Pagkatapos nito, niyakap niya ang regalo at umupo kasama ang iba upang hintayin ang pagtatapos ng operasyon ni Mary. Naging matagumpay ang operasyon ni Mary, at tumagal lamang ito ng mahigit 1 oras. Gayunpaman, tulog pa rin siya dahil sa anesthesia. Nang tapos na ang operasyon at naalis ang alikabok, bumalik ang lahat sa ward. Pinaupo ni Sean si Mary at sinabi sa iba, "Huwag kayong mag-alala, okay?" Nidim, naging matagumpay ang operasyon ni Mary. Sa karagdagang mga paggamot, siya ay ganap na gumaling ng medyo mabilis. Ibig sabihin ba nito ay hindi na muling magkakaroon ng sakit sa likod si Lola? Gustong makasigurado ni Erisa, matagal nang nagdurusa si Mary ng mga bato sa bato, at tinitiis niya ang sakit. Subaybayan ang kanyang dieta. Sa regular na pagsusuri, dapat ay maayos siya. Sambit ni Sean. Nakahinga ng maluwag si Erisa nang marinig iyon. Salamat sa lahat. Nagpasalamat si Erisa sa lahat ng medical staff. Ito ay aming kasiyahan. Magalang na sagot ng mga medical staff. Napansin nila kung paano siya sinusundan ni Benjamin upang bisitahin si Mary. Kaya naman, alam nilang lahat na malamang na siya ang magiging asawa ng kanilang amo sa hinaharap. Sean, isama mo ang lahat at magpahinga ka, bilin ni Benjamin. Oo naman. Gamaan din ang pakiramdam ni Sean. Sa wakas, si Midim. Tapos na ang operasyon ni Mary. Ang mga paggamot pagkatapos nito ay magiging tapat. Midim. Hindi pa tapos ang IV drip ni Mary, kaya sa tingin ko ay hindi na siya madyagising anumang oras. Baka magising siya ng tanghali sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mananatili siya hanggang hapon. Umuwi na rin kayo at magpahinga. Ang mga medical staff na ang bahala sa kanya dito, udyok ni Sean. Okay, Sir Bailey, magpahinga ka na, okay. Don't mind US. Nakangiting tugon ni Erisa. Nagpaalam si Sean sa kanila bago inilabas ang medical staff sa ward. Ang mga medical na kawani ay nagpaalam kina Benjamin, Darius, at Erisa bago umalis. Natahimik kaagad ang ward. Pagkatapos ay maingat na pinasok ni Erisa si Mary. Sinulyapan ni Benjamin sina Darius at William at sinabing, "Pwede na kayong umuwi. Mananatili ako rito kasama siya." Tinitigan ni Darius ang kanyang anak at iniangat ang kanyang ulo. "Alagaan mong mabuti si Midim. Mary." Pagkatapos ay nagpaalam si Darius kay Erisa bago lumabas ng ward kasama si William. Sa loob ng 1 oras pagkaalis nila, dumating sa ward ang isang kasambahay na ipinadala ni Darius para alagaan si Mary. "Dapat magpahinga ka na rin. Hindi agad madyagising si Lola." Binuhusan ni Benjamin si Erisa ng isang basong tubig at pinaupo ito sa tabi niya. Tiningnan ni Erisa ang IV drip bago naglakad palapit sa kanya. Kinuha niya ang baso ng tubig mula sa kanya, humigop ng ilang higop, at sinabing, "Dahil tapos na si Lola sa kanyang operasyon, dapat kang bumalik sa opisina kung abala ka." Kinuha ni Benjamin ang baso ng tubig sa kanya at inubos ang tubig sa pamamagitan ng pag-inom sa mismong lugar kung saan siya uminom kanina. Napansin ito ni Erisa at namula. "Pupunta ako sa hapon." Itinabi ni Benjamin ang baso at inihain sa kanya ang ilang prutas. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang tablet at nagsimulang magtrabaho muli. Napaawang ang lobby ni Erisa habang pinagmamasdan siya. Habang ang mainit na sikat ng araw ay sumisikat sa bintana at sa ibabaw nila, ang tanawin ay medyo nakakataba ng puso. Nang makita iyon ng bodyguard na nagbabantay sa entrance ng ward, natulala siya. Pagkatapos ay palihim niyang kinunan ang mga ito ng ilang larawan at ipinalibot ang mga ito. Nakita ito ni Ethan at ipinasa kay Benjamin na may caption na nagsasabing, "Congratulations on your marriage, Mr. Graham." Nakatanggap si Benjamin ng notification sa kanyang telepono, at pinindot niya ito.
Noon niya nakita ang litrato nila ni Erisa na nakuha sa likod, kay ganda. May ngiti sa kanyang mukha, sumagot siya, makakatanggap ka ng dagdag na buwanang bonus. Tumalon si Ethan at nag-cheer sa opisina nang matanggap niya ang reply. Akala ng vice-presidente na naroon para pag-usapan ng trabaho kay Ethan ay nabaliw na ang huli. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tumawa si Ethan. Kabanata 804 na po. Napansin ni Erisa kung gaano kasaya si Benjamin, kaya sinilip niya ito at tinanong, ano ang tinitingnan mo? Nang iangat niya ang kanyang leeg upang makita kung ano ang nasa telepono, mabilis na ibinalik ni Benjamin ang telepono at ibinalik ito sa dati nitong screensaver. Medyo na si Erisa, nakatingin ka sa mga babae, hindi ba? Itinaas ni Benjamin ang tingin sa kanya at sumagot, oo. Nagulat si Erisa, lahat ba ng lalaki ay ganito? Bigla siyang nawalan ng gana at ngumunguya ng mga prutas ng walang isip. Nang makita kung gaano siya nagseselos, natuwa si Benjamin. Hindi niya maiwasang asarin, nagseselos ka ba? Sinong nagseselos? Normal lang naman sa mga lalaki ang tumingin sa mga babae, no? Abnormal ang mga lalaking hindi tumitingin sa mga babae. Sagot niya, napaawang ang sulok ng bibig ni Benjamin nang marinig iyon. Bakit pakiramdam ko sinisiraan niya ako? Lalong sumama ang mood niya nang marinig ang pagdagdag nito, ganon din naman ako. Mahilig akong tumingin sa mga gwapong lalaki. Ang mga ito ay isang treat sa aking mga mata. Mahinang sambit ni Erisa, sa kabila ng sinabi niya, naiinis pa rin siya. Sino ba naman ang may gusto sa asawa nila? Tumingin sa ibang mga babae. But I for one enjoying check out other handsome men. Ito yata ang tinatawag mong double standards. Anong gwapong lalaki? WHO. Tinitigan siya ni Benjamin. Halata namang nagseselos siya. Tiningnan siya ni Erisa at sumagot, dahil hindi mo sinasabi sa akin, bakit ko sasabihin sa iyo? Ngumisi si Benjamin at in-unlock ang screen ng phone niya. Pagkatapos ay ipinakita niya ito sa kanya at sinabing, tiningnan ko ito. Nakita ni Erisa ang larawan at naisip na ito ay isang magandang tanawin. Gayunpaman, habang patuloy siyang tumitingin, may napansin siyang pamilyar sa larawan. Nang mapagtontol niya kung ano ang kanyang tinitingnan, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at nagtanong, ako ba iyon? Sinulyapan siya ni Benjamin at nagtanong, sino pa, kung hindi ikaw? Natigilan si Erisa, kailan mo kinuha ang larawang ito? Naguguluhan, lumingon siya para titigan siya. Inabot ni Benjamin ang kanyang kamay upang kurutin ang kanyang pisngi bilang tugon. Sabihin mo muna kung sino ang mga gwapo. Ang mga lalaki. Napahadjajak si Erisa nang makita kung gaano siya nagseselos. Nagdilim ang tingin ni Benjamin. Kumunat ang noo niya at tinitigan siya. Anong nakakatawa? Napahinto si Erisa sa pagtawa nang makita ang kanyang dominanteng kilos. Well, I mean yung mga gwapong lalaki na nakikita ko sa kalye. Isa pa, ang ilan sa kanila ay ang mga celebrity na nakikita ko sa internet. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Kasing gwapo ko ba sila? Saglit na tinitigan ni Erisa ang mukhang seryosong si Benjamin. Napakasarap niya sa mata. Sa totoo lang, walang mas gwapo sa kanya. Wala akong nakita kahit isa. Napakagandang specimen niya. Hindi. Totoong sagot ni Erisa. Nawala agad ang pagkasimangot sa mukha ni Benjamin. He mumbled an acknowledgement at inilayo ang phone niya. Curious pa rin si Erisa kung paano kinunan ang larawan. Hindi pwedeng siya yun. Kanina pa siya nakaupo sa tabi ko. Sino ang kumuha ng litrato? Ipasa mo sa akin, pwede ba? Marahan niyang hinigit ang braso ni Benjamin. Lihim na kinuha ito ng bodyguard. Lumingon si Erisa sa pasukan at bumulalas, ang ganda ng larawan. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Sa tingin ko rin, umangat ang sulok ng lobby niya, at good mood siya. Ipasa mo sa akin. Nais din ni Erisa na magtago ng kopya ng larawan. Ang ganda ng litrato. Mas maganda pa ito kaysa sa mga kinuna ng mga profesional na photographer. Ibinigay ni Benjamin sa kanya ang kanyang telepono at sinabing, gawin mo ito mismo. Kinuha ni Erisa ang phone niya at tinignan siya. Hindi ka ba nag-aalala na baka makita ko ang mga sikreto mo sa iyong telepono? Tinitigan siya ni Benjamin at sumagot, asawa ko na kayo. Tingnan mo lahat ng gusto mo. Namula si Erisa nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi ko ugali ang magsnupang. Isang masayang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. May bago kang identity ngayon. Asawa kita, kaya hindi. Nakikiliti ka kapag tinitingnan mo ang phone ko. Isang mainit na sensasyon ang bumalat sa kanyang puso. Okay, ipapasa ko na lang sa akin ang litrato.
Nakita niyang nakalock ang phone nito na may password. Habang winawagayway ang telepono sa harap niya, tinanong niya, ano ang password mo?